Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 high-powered firearms nasabat sa 2 gun runners sa Maguindanao del Norte. Dating Congressman Arnie Teves pinawalang sala ng korte sa kasong murder noong 2019. FIVOX nagbabala sa pagdaloy ng lahar sa Bulkang Mayon dahil sa bagyong Ada. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 3 matataas na kalibre ng armas ang na-recover ng mga operatiba sa isang entrapment operation laban sa mga hinihinalang gun runners sa Sitio Manito, Barangay Dalumangcob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon January 16. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect na sina Esmael Acob at Caron Alharti Rodriguez na kapwa residente ng Sultan Kudarat. Gayunman, nakatakas ang 2 suspect bago pa man sila maaresto ng mga operatiba. Nakumpiska sa kanila ang 2 M16A1 rifle at isang M14 rifle kasamang ilang bala at marked money na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang armas habang patuloy ang manhunt operation laban sa 2 suspect. Ibinasura ng Manila Regional Trial Court ang kasong murder na isinampa laban kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. kaugnay ng 2019 killings sa Negros Oriental. Ang hatol ay inilabas 1 taon matapos siyang maaresto sa Timor-Leste noong 2024 at mapabalik sa Pilipinas noong nakaraang taon. Sa inilabas na desisyon ng korte, bigong magpakita ang prosekusyon ng prima facie case kung kaya't acquitted sa kaso si Teves. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, ang hatol kay Teves ay patunay na walang matibay na ebidensya laban sa dating kongresista. Gayunpaman, iba at hiwalay na kaso ito sa isinampa laban sa dating mambabatas na may kinalaman sa pagpatay kay former Negros Oriental Governor Roel Degamo. Naglabas ng abiso ang FIVOX sa posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon dahil sa bagyong Ada. Sa kanilang lahar advisory, maaaring magdulot ng malakas na pagdaloy ng putik at volcanic sediment sa mga ilog at daluyan ng tubig sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito'y dahil inaasahang magdadala ng matinding pag-ulan ng bagyo na aabot sa 100 to 200 millimeters. Dagdag pa ng FIVOX na ang malakas na ulan ay maaaring magpalitaw ng scene eruption lahars sa mga pangunahing kanal na dumadaloy mula timog hanggang silangang bahagi ng bulkan. Dahil dito, maaaring magbanta ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagkabaon ng mga kabahayan at pag-agos ng malalaking bato na maaaring umabot hanggang sa dagat. Sa ngayon, nananatiling alert level 3 ang Bulkang Mayon habang patuloy itong inoobserbahan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.